Ay! Nakapaglatag na kami ng mga ito. Magpatuloy na yan sa mga bagay. Ayun. Gabi na nang makarating ako dito sa lokasyon kung saan pinuntahan namin ang isang abandonadong factory at office dito sa Batangas, na kung saan matatagpuan itong mahigit na sa 3 dekada na gusali na nakatayo sa loob ng malagubat na lokasyon. At dito nga ay kailangan pa namin na baybayin ang masukal, madilim na daan para lamang makarating sa gusaling pinabayaan. Napakadilim dito, sobra. Naglalakad ako rito, papasok dun sa loob. Ito yung daan, tingnan nyo, sobrang dilim Ayon yan. sa nakausap namin doon sa ibaba, sa umaga hanggang sa dapit hapon ay dito sila naglalagi dahil dito daw sila gumagawa ng mga uling. At habang ako ay naglalakad papunta sa lokasyon, ito ang nakita ko. Okay, tingnan natin to. Gawaan nila ng uling. Dito sila gumagawa ng uling. Mga tao rito na nakausap namin kanina. Dito, andito lang sila kapag ka maliwanag pa. Una kong pinasok itong likod na bahagi ng gusali dahil wala na ibang daan papunta dito kundi ang isang binutas na pader dito, dahil ang daan papunta dito ay masukal na at tinubuan na ng mga naglalakihan na mga halaman, at isama na rin dito pati ang puno ng balete. Parang nakapasok na siya dito sa nganeto. Tapos nakakapit na siya dyan sa hagdan. Tapos tumawid siya pag ganun. Papanik dun sa taas. So bali mamaya mag-investigate kami dito kung ano mararamdaman namin. Ay! Uy, nakapakan ko. Buti nakasapatos ako. Meron siya dito guys na ano, na para siyang grotto. Na kaso wala na yung nakalagay na santo dyan. Makikita nyo dito na sira-sira na, tapos tumutulo na yung mga tubig galing dun sa taas. Kasi nga wala nang bubong sa taas, kaya kapag umulan naiipon ng tubig dyan sa taas. Ngayon pupuntahan ko naman yung kabilang building. Medyo creepy dito guys. Dito, habang naglalakad ako papunta na sana sa kabilang gusali, nang mayroon akong biglang narinig na tila may naglakad sa loob ng pinanggalingan ko. Ano yun? Parang may naglakad dun. Hindi ko lang alam kung narinig dito sa audio. Sa mga oras na ito ay hinayaan ko na lang kung ano man ang narinig ko. Baka nga nagkakamali lang ako. Subalit sigurado ako na magkaiba ang tunog ng naglalakad sa tunog ng may bumagsak. Ang sabi nga ng mga caretaker dito, meron nga daw nagpapakitang black shadow. At bukod sa black shadow, meron nga daw nagpapakita rin na white lady. At saka may bata raw na tumatakbo. Habang naglalakad ako at nililibot ang tingin sa paligid, ito ang mga nakita ko. Daming bubog. Sobrang dami ng mga basag na salamin at bubog dito sa lapag. Mabuti nila nakasapatos ako rito. Maaaring ito pa ang mga dating salamin ng mga bintana dito. Ayun lang kabuuan ng pangalawang building na to. At napag-alaman namin na ang gusali pa lang ito ay dating office, at ang factory ay yung unang gusali na pinuntahan ko. So bali itong hagdan na ito ay napapanik sa second floor na hindi natin alam kung ano pa na yan. Hindi ko pa napapanik yan. Tapos dito tayo sa lababo. Ito siguro palikuran lang to dahil wala siyang toilet bowl. Meron lang siyang sink. Tapos makmak na rin yung mga tiles niya. Pader na lang. Ito naman yung isang CR niya na merong toilet bowl. At dito pinuntahan at lumabas ako sa likod ng gusali para tingnan kung anong meron dito. Lipin natin. Ito lang yung likod. Ang creepy dito. Ito yung likod ng building na to. Hindi siya gaano kalakihan ha. Ito may isa pang CR dito. Tao. Uy, wala nga palang tao. Baka nagtatao. Ito malamang CR to ng babae. Ito mga gamit naman. Pambaw lang. Saan ba naman pagkakapag? Yung mga
bowl. Tapos, puro basa-basa yun ako eh. Tapos ito yung sa floater, malamang. Sa totoo lang, nakakatakot dito. Mag-isa. Kailangan mo lang talaga tibay ng loob. Kasi pag matatakutin ka, hindi ka tatagal. Habang ako'y nagsasalita tungkol sa takot na nararamdaman ko, Go, ano yun? ay bigla akong may narinig Ano yun? na tila tumakbo dito. Kaya Ito natin, ano yun? Hindi pwedeng hindi natin pupuntahan. Ano yun? Tao dyan? dito nakaramdam ako ng kaba at takot dahil hindi ko alam kung ano yung narinig ko na tumakbo. Tao dyan? Pwedeng ibang tao o pwede rin na elemento. May narinig ako dito eh. Tao dyan? Mamaya malalaman natin. Mag-investigate kami. Naghahanap din ako ng spot dito kung saan magandang mag-investigate. Habang papaalis na ako at malapit na sa pinto, nang bigla na namang Uy! Ano yan? dito ay sinubukan ko labanan ng takot ko dahil kailangan. Ano yan? Ano yung tumutunog dyan? Sino yan? Sa mga oras na ito, iba na ang naramdaman ko dito. Kung kaya tuluyan na akong umalis at nilisan ang likod na bahagi ng gusaling ito. Basta tayo. Dito tayo. Ngayon papanakin natin itong hagdan na to. Tingnan natin kung ano narito sa taas. Medyo nakakakamdam ako rito ng kakaiba. Meron ba dito? Mamaya, alamin namin ha. Para saan kaya itong maliit na pasilyo na? Siguro, dati dito sila nagtatambay pa break time para mag-yosi. May isang pinto rito sa labas. Wala na rin siyang bubong. Kitang-kita yung buwan. Tinubuan na rin siya ng mga halaman. Tapos, ano kaya ito? Ah! Parang dati rin itong lagay ng lababo. Kasi ito yung sa lagay ng lababo ito eh. Yung forma na yan eh. Baka dating kusina ito. Meron din isang kwarto rito. Wala na rin siya talagang bubong. Kaya pala pag umuulan, pinapasok na ito ng tubig. Tapos may ipon. Isang kwarto ito na meron din siyang CR. Tapos ito, uy, tingnan yung galing oh. Dito sa dating lagay ng kuryente, diyan tinubuan ng laman. Ang laki itong opisina na to. Opisina to ng maraming mga table dito. Ito, tapos malaking glass window yan. Tapos ito pa ulit isang pinto. So bali, tad-tad ang pinto yan mga yan. Tapos ito, malamang malaking pinto rin to eh. Maaaring glass door ang nandyan, nakalagay dyan. Tapos na-slide para may access sila makapasok dito sa kabila. Tingnan nyo itong CR dito. Ayan, CR. Makita nyo yung CR niya, tago siya ng pinto. So, explore pa natin to kung ano pang meron dito sa taas. So, may isa pang room. Ano to? Dito medyo hindi siya makalat ha. Oh, makapansin nyo, konti-konting dahon lang. Ito lang oh. Meron na namang CR dito. Bawat room dito may kanya-kanyang CR. Kasi ito kanya-kanyang office yan eh. Dito, yan, office din yan, office din yan. Hanggang doon, office. Yan, hanggang dito sa pinanggalingan ko ngayon, office din. Kasi itong kabuuan na to, ito yung pinaka-CR niya. Hindi sila pwede pumasok doon, syempre. Dito sila pwede mag-CR na. Ano tayo dyan sa third floor? So may pasilyo, papraso.
Tapos pinsana. Mahangin din dito. Dito tayo galing kanina. Ayan ang second floor. Tapos yung baba, doon ang first floor. Ang dilim. Ano dito? Ah! Oh, okay. Malawak to ha. Roof deck. Ito siguro dito sila gumagawa ng mga gathering. So, bali malawak yung roof deck na to. Kapag ka meron silang mga event siguro. Tapos mga birthdays. So tapos ito malawak. Ito malawak ng pinaka roof deck nila. Tapos uupa yung kanilang terrace. Yan o. Ngayon mga oras na to mag-investigate na kami. Nakapaglatag na kami ng mga equipment namin. Naglagay kami ng 3 kandila. Ayun yung dead cell. Kasi sa may butas na yun, nandun yung music box. Dito sa bintana, kami papunta dito sa may hagdan. Meron kami rito nilagay na ghost ball. Pag yan nagalaw, iilaw yan. EMF, ghost ball ulit, REM pad, tapos EMF. Dito yung sinasabi nila na ang hagdan na to, yung kapag gagaling kayo sa taas, may nakikipag-unahan pa sa yung bumaba dito. So, malalaman natin mamaya. Isa ka bang alam yung naligaw dito? Pwede mo bang pagalawin yung mga bagay na niligaw namin dito, yung mga parako? O narito man si Apolonio na sinasabi nilang nagpapakita na itim na anino. Pwede ka ba magparamdam ngayon, Apolonio? Sila kayo dito ngayon? Dalawa? Dalawa? Pwede ba namin malaman kung anong pangalan mo? Isa sa dalawa? Ha? Ano sabi? Theodore, ba yung pangalan mo? Theodore? Ikaw ba ito, Theodore, yung nakakausap namin ngayon? Sa Tagalog yan, Teodoro eh. Oo, Teodoro yan eh. Theodoro? Ikaw ba yung galing bakbakan? Ikaw ba yung namatay sa Venas? Yan ba kayo dito? Pwede na bang magpakita sa amin? Magparamdam? Pwede ka magparamdam sa amin. Gusto pa rin. Anong pangalan mo? Ikaw? Yung babae, anong pangalan mo? Ikaw ba yung white lady na sinasabi na nagpapakunta dito? Yes. Meron pa mga kasama na dito? Pwede mo bang galawin yung mga gamit ng mga pagkamin? Ako nga pala si Jay, kasama ko si Paolo sa Sigan. Pwede ka bang magpagalaw kung nasa magdala namin yung equipment na narito? Isa ko pa yung mga kaluluwa dito. Pagkatapos magtanong na J-Ski, ito ang sagot. Stay. Ang sagot na galing sa spirit box na nagsasabi na hindi sila mga ligaw na entity dito, kundi sila ay mga resident spirit sa lugar na ito. At malinaw ang sagot na siya nga ang white lady na nagpapakita dito. Nakakagulat ang mga nangyayari dahil lahat ng aming mga katanungan ay tumutugma ang mga sagot galing sa spirit box. At nagulat ako sa sagot ng spirit box. Dahil ang mga equipments namin
nakalagay sa may hagdan at sa may sahig. Pwede ba may nilagay lang yung kami? Bakit kami tatahimik? Tahimik ang sabi ng spirit box. Nagugulo ka na ba namin? At ang sabi naman ng spirit talker, obscurity. Ang ibig sabihin nito ay mga bagay na mahirap maintindihan. At ang isa pang kasing kahulugan nito ay ang salitang katahimikan or silence. Ilan kayo sasalita dito sa spirit talker ngayon? Makailang ulit na itinanong kung ilan sila na nandito at hindi nagbabago ang sagot. Laging dalawa. Patunay lang na totoong sumasagot sila sa aming mga katanungan. Ano sa kaliwa? Sa harap o sa likod? Right, left, front, back. Miracles. Kung katulog lang kayo, isa sa mga dala namin dyan na nakalatag dyan. Maniniwala kami sa inyo, nakalitagan na to. Kung makikipag-communicate kayo sa amin gamit ang mga karapang na nilapag namin dito. So after 5 minutes na wala pa kaming natatanggap sa mga entity narito, kung meron man, tatapusin namin ang aming session dito. Dito, habang nagbibilang si JC, maririnig din na ang spirit box ay nagbilang din. Di ba sabi mo lang? Dito habang nagsasabi si Pau kay JC sa sinabi ng spirit box, bigla na lang may nakitang dumaan si Jay kahit na kaming tatlo lang ang narito sa gitna ng malagubat na lugar na ito. Ito rin kaya ang nagparamdam sa akin kanina sa likod ng office building. Ano yan? Gusto niyo na kami umalis? Oo o hindi? Hindi na lang sa ilaw. Bibilangan ka namin. Box. Box namin. 8 7 6 5 Daman na tax people 4 Daman na tax people Hoy, nilaw! Bilaw Oo, pumalo. Galing mo 2 1 Ano bilaw? Yung EMF, pumalo, ganda lang. Kita dito, Kanino ngayon? sa akin. Pwede mo ba kung kailangan ulit? Yung box pa rin mo yung box, ay mo yung katabi. Ay mo yung antena. Oh, okay nyo? Hilo na, hilo na. Baka may gusto kong pawalan daw, malapit pa naman na ako. Gusto niyo na kami umalis? Kung gusto niyo kami pa umalis, pwede ba ulit pa ilawin niyo yung EMF? O patunogin niyo yung katabi niyo yung REM pad? Pwede mo ba kailangan ulit? Kung ikaw na ba yung kailangan mo ulit yung hilo? Bilang isang respeto sa inyo po, kami aalis. Kung gusto niyo na po kami umalis dito. Please, palubat na ako. Kung gusto niyo po umalis kami rito, pailawin niyo ulit yung EMF. Sickness to me. O magpatulog kayo ng isa sa mga gadget. Ayun. Gusto niyo na tayo umalis. Ano sabi? Eh, ikaw ba yun? Tumunog yung narinig. Lalo nito, nakita ko eh. So, tumipad din. Ang hitang na siya pa eh. No? Pero saglit lang talaga siya. Saglit lang kasi mahina talagang ano nila. Mahina energy nila. Parang ano? Dumaan lang, isang mabilis na daan lang. Isang mabilis lang na daan. Di ba sabi mo may nakita kang parang dumaan doon? Isang mabilis, Parang dumaan, hindi ko alam pag ganito ba siya o pag ganito. isang mabilis na daan lang ginawa niya, oo. Oh, kita mo, nagwe-blurred na tong ano ko, oh. Feel ko ano, tutunog pa ito. Ito, nagwe-blurred na, oh. Ito mo. Oo nga, gagi. Nagkakaproblema lang yung camera niya. Sa palagay namin
ayaw na nila kami na magtagal pa rito at gusto na rin nila kaming umalis. Dahil wala na rin kaming makuhang mga sagot sa spirit box at spirit talker na dala namin. At maging ang aming mga kamera ay nagsimula na rin magloko. Kaya naman, napagpasyahan na namin na lisanin na ang lugar na ito. Maraming salamat sa... Okay, maraming salamat sa inyo. Na kahit pa paano nagparamdam kayo. Hindi man namin nakuha ang kabuuang istorya at kasaysayan ng abandonadong factory warehouse na ito, naniniwala kami na may magagandang alaala ang gusaling ito bilang isang nagbigay ng hanap buhay sa mga nagtrabaho dito. Lumipas man ang panahon na sa ganitong sitwasyon ang nangyari dito, ito ay nananatili pa rin isang magandang alaala ng nakaraan.